Ito bali nilalagyan natin ng liston yung edging natin. Nilagyan ng stick weld. Stick weld tapos liston. Kasi hindi nilagyan matutuklap yung labi ng plywood kasi may mga layer yan eh. Pag hindi mo nilagyan ng liston bubuka. Gaya ng ginawa natin dito sa pinto, ito panara natin yan, may listo na yan. Yan. Okay. So lalagyan ulit natin ng stick weld yung palibot. Ang palibot niya paikot. Palibot niya. Tapos lalagyan natin ng liston. Ayan. Ayan natin liston. Ito. Kinakabitan natin yung liston. Para wala yung mga lumabis na pandikit na stick weld. Yung gagamitin natin dito ay steel saw para maliit lang yung kain ng kahoy. Pag kasi yung lagaring kahoy masyado malaki yung gap niya kasi malalaki kasi yung talim niya eh, yung ngipin yan maliliit lang kaya pag pinutol natin siya konti lang yung ano. Tagilid ano?
yung paglalagay nitong piston ay pinapantay na yung dito sa loob, kasi may overlap ng kaunti yan dito eh, ano, dito sa labas, hindi naman exacto 3/4. Yun na lang yung ikakatam, kasi dito sa loob hindi ito pwede katamin sa loob na, kaya pantay na yung edging nya dito, hindi baling lumabis dito sa labas, kakatamin na lang yan. Kakatamin na yung mga sumobra. Magandang stainless eh, pero doon sa akin. Kung saan lumalabas. Soft close. Full extension ang tawag dyan na roller guide. Pag binuksan mo, sagad siya. Yan o, nasasagad mo siya. Ito naman yung ating drawer. Bali, yung pinakasahig niya 1/8 na lang. Para hindi masyadong mabigat. Lagyan natin na stick well. Haba eh. Meron akong pakong ito, malapit na nating bubuo yung drawer. Ang pinaka matagal sa lahat paggawa ng drawer.
Nilalagari yung outkantuhan para maging 45 degrees. Parang kwadro. Naka 45 degrees siya. Natin. Paikot yan, 45 degrees. Lalagyan din dito sa kabilang yan. Lalagyan din dyan. Ayan, pagkatapos natin malagyan ng aging ng lipton, nilihain naman natin yung mga sobra na para mabantay yung bawat sulok. Ayan, kudrado na siya. Pagkatapos nga ay papahira natin yan ng silignum. After ng silignum, kung gusto mong applyan ng wood stay, pwede naman para mag-konting brown o maple yung kahoy. Pero ang gagamitin natin dyan ay sanding sealer. Yun, sanding sealer para mawala yung mga hukay-hukay ng kahoy. So, pag nilagyan mo ng varnish or pintura, hindi ka sisipsip ng tubig. Nakapantay na pantay siya. So, pagka pinahira mo direkta ng varnish, sisipsipin pa niyo yung varnish mo. Hukay-hukay pa rin yung mga bawat kanto. Sigahan, pwede naman naikabit na natin yung drawer.
Bali, pahira natin to ng ano, solignum. Solignum. Protection sa kahoy para sa bukbok, anay. Pahira natin dito. Nagawang cabinet. Maliit lang siya. Nagkasa lang natin yung plywood na natira. Bali 12 feet yung width niya. Tapos yung height niya is 4 feet. 4 feet yung height niya. 12 by 4 feet. Yan. Bali tatlong ano, division niya. Tapos drawer yung ilalim. Ang gagamitin natin na ano ito. Bali yung panakip niya. Gagamitan natin ng handrail. Yung handrail niya is ibabaon natin dito sa plywood para elegante siyang tingnan. Yan, babaon yun dyan. Tapos gagamitan natin ng hinges na soft close. Bali yung type ng ating cabinet cover ay overlap. Ibig sabihin ng overlap ay nakapatong lang siya. Dalawang klase kasi, isang inset nasa loob, sa loob yung cover, pag binuksan mo ganyan siya, at isang overlap. Pagka ganun ay magkaiba tayo ng ginagamit na hinges. Yan, hinges. Magkaiba yan. Ito yung pang inset. Ito yung pang inset. Ito yung pang overlap. Kung mapapansin nyo, naka-emboss yung hinges nya. Compare dito sa isa, ito nakatagilid, eh flat lang siya. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Kasi itong roller guide natin, bali stainless. Bali 12 feet din to haba. Kasi yung haba ng ating ano ay 16. Ito 16 inches. 12 feet yung kapal. Tapos yung taas niya ay 4 feet. Tapos pinakagilid niya ay 15 feet. Hinap lang siya doon sa kwartong paglalagyan kasi medyo maliit lang. May katabi pa siyang drawer kaya
maliit lang yung ating ginawa. Bali, pag tiniklop mo yung damit, sakto lang siya rito.